Nang aksidenteng mapunta sa eskwelahan ang gwapong lalaking ito para hanapin ang kanyang aso, lahat ng babae ay agad na nagkagulo sa kanya. Hindi nila mapigilang hangaan kung gaano siya ka-cute. Agad na lumapit ang school beauty para hingin ang kanyang installee o phone number kung ano man ang handa niyang ibigay. Pero ang bida natin ay walang kaalam-alam kung ano ang installee. Sinabi niyang wala siyang ganoon. Ito ang unang beses na na-reject siya at nagalit siya, iniisip na nagpapakipot lang ito. Ngunit walang pakialam ang ating bida. Kinuha lang niya ang kanyang aso at sinubukang umalis. Doon siya nakita ng pinakasikat na bully sa eskwelahan na napapaligiran ng mga babae at napuno ito ng galit. Bakit biglang nakakakuha ng ganitong atensyon ang hindi kilalang talunan na ito? Kaya kumuha siya ng bola ng soccer at sinipa ito ng buong lakas. Tumama ang bola diretsyo sa mukha ng ating bida. Tinanggap niya ito na parang wala lang, ni hindi man lang umiwas. Binaliwala ang dugo mula sa kanyang ilong, iisa lang ang ikinagagalit niya. Muntik nang masaktan ng siga ang kanyang aso, at ngayon ay kailangan nitong humingi ng tawad. Pero tinawanan lang siya ng bully bilang tugon. Inaya niya ang ating bida sa isang pribadong usapan kung saan hindi sila makikita ng mga babae. Pagkaliko nila sa kanto, duwag siyang sinipa ng bully sa likod. At doon, isang buong gang ng mga bully ang naghihintay. Handa silang batiin siya ng maayos gamit ang kanilang mga kamao. Pero una, binalaan siya ng pangunahing bully na huwag nang maglakas loob na lumapit muli sa school beauty. Tumingin lang sa ibang direksyon ang ating bida para umalis na parang walang narinig. Agad na humarang ang ilang lalaki sa kanyang daan at nagkamali ng malaki sa pagtakot sa kanyang aso. Sinubukan ng isa sa kanila na kunin ang aso, ngunit nakatanggap ng isang suntok na nagpatulog sa kanya. Nagulat ang ibang mga bully na napatumba niya ang lalaki sa isang suntok lang, kaya ginawa nila ang pinakatangang galaw at sabay-sabay siyang sinugod. Ang hindi nila alam ay may puso ng immortalidad ang ating bida, at sobrang lakas at bilis niya para sa kanila. Kaya hindi nakapagtataka na ilang galaw lang niya ay sapat na para paliparin sila. Halos matae sa takot ang pinakasikat na bully at nasukol sa bakod. Nagpakawala ang ating bida ng isang malakas na pangwakas na suntok, pero huminto sa huling segundo at binasag ang pader sa itaas ng kanyang ulo. Natakot ang lahat ng bully at tumakbo ng mabilis palayo sa isang halimaw na tulad niya. Kaya bakit napakalakas ng ating bida? At bakit mahal na mahal niya ang mga aso tulad ni John Wick? Nagsimula ang lahat noon pa. Pinagtulungan siya ng dalawang siga sa kalye, sinusubukang ibagsak siya, ngunit sumugod siya patungo sa high voltage distribution board at hinugot ang mga nakabaong kable. Naabutan ng malakas na kuryente mula sa mga kable ang ating bida, na ikinamatay niya kasama ang mga sigang humahawak sa kanya. Sinunog ng kuryente ang tatlo sa kanila, ngunit ang ating bida lang ang nabuhay para makakita ng panibagong araw. Kahit na natanggal ng pagsabog ang lahat ng laman sa kanyang katawan, nagawa pa rin niyang mabuhay muli. Literal na nabuhay muli mula sa mga patay ang lalaki. Hindi naman siya tinawag na resurrection boy ng walang dahilan. Sa espesyal na mundong ito, may ilang tao na nagtataglay ng mga espesyal na puso. Ito ay isang pambihirang mutation na nagpapala lamang sa ilang tao. Ang mga mutated na pusong ito ay nagpapahintulot sa kanilang mga may-ari na gumamit ng mga pambihirang kakayahan na hindi ka panipaniwala. Natural, ang mga nagtataglay ng mga kakayahang ito ay tinawag na heart mutants. Para sa ilan, ang isang mutated na puso ay isang bagay na inaasam, isang biyaya mula sa Diyos na ipinagkaloob lamang sa ilang piling tao. Ngunit para sa ating bida, ang parehong biyaya ay naging isang sumpa ng ipagkaloob sa kanya ang puso ng muling pagkabuhay. Sa tuwing siya'y namamatay, binubuhay siyang muli ng kanyang puso at dahan-dahang pinapagaling ang kanyang katawan. Sa loob ng isang dekada, ikinulong siya sa isang laboratorio at isinailalim sa hindi maisip na pagpapahirap. Pinilit siyang uminom ng nakamamatay na lason at sunod-sunod na pinutol ang kanyang mga braso at binti. Ngunit anuman ang kalupitan, pinipilit ng natatanging puso ng bata ang kanyang katawan na mabuhay muli. Isang araw, sa wakas ay nakatakas siya. Gayunpaman, ang dekada ng walang tigil na paghihirap ay nag-iwan ng marka. Nagpagalagala na siya ngayon sa mundo na parang isang buhay na bangkay. Dahil sa kanyang itsura, nagtago siya sa isang tambakan ng basura at nagsimulang maghanap ng makakain para mapanumbalik ang kanyang katawan. Nakahanap siya ng isang piraso ng bulok na tinapay na mukhang pwede pang kainin, kaya sinimulan niya itong lamunin. Maaaring nakakatakot siya sa labas, ngunit napakabuti niya sa loob. Nang makita ang isang gutom na tuta na humihingi ng kagat, nagpasya siyang ibahagi ang kanyang pagkain sa halip na suluhin ito. Dahil sa kabaitang ito, hindi nagtagal ay napaligiran na siya ng isang buong grupo ng mga tagahanga na may 4 na paa. Bigla na lang may narinig siyang kaguluhan. Sumisilip mula sa malayo, nakita niya ang ilang siga na nanggugulo sa isang babaeng high school. Malinaw na may masamang balak ang mga manyak na ito, sinusubukan siyang i-corner. Sinusubukan ng kawawang babae na kausapin sila, nagmamakaawa na isa lang siyang menor de edad na estudyante. Pero walang pakialam ang mga degeneratong ito. Ang gusto lang nila ay ang kanilang susunod na biktima na pagtripan. Baka nagtataka kayo kung ano naman ang ginagawa ng isang estudyante sa isang abandonadong lugar. Lumalabas na may dala siyang pagkain ng aso.
Sapat na ang palatandaang iyon para malaman ng ating bida na narito lang siya para pakainin ang mga asong kalye. Bago pa man lumala ang sitwasyon, nagpasya na ang ating bida na makialam. Tinatago ang kanyang nakakatakot na mukha sa ilalim ng isang panyo, binalaan niya ang mga siga na iwanan ang babae. Gayunpaman, halata namang hindi matatakot ang mga sigang ito sa isang palaboy na nabubuhay na parang daga sa kanal. Inakbayan pa nila ang ating bida na parang nangasar. Pero malaking pagkakamali iyon. Malapit na nilang masaksihan ang isang bagay na hindi nila inaasahan, isang literal na kalbong zombie na halos walang laman at nakatitig sa kanilang mga kaluluwa. Sumigaw pa ng malakas ang isa sa kanila sa sobrang takot, habang pinagpapawisan ng husto ang mukha. Pumustura ng palaban ng ating bida, iwinasiwas ang kanyang butot balat na braso, at tinakot ang mga manyak na umalis na. Nanginginig ang mga tuhod, nataranta sa pagtakbo ang mga manyak para sa kanilang buhay, at iniwan ang dalagang nasa panganib. Gayunpaman, sa pagtingin sa lalaking ito na walang laman, mas lalo siyang nabagabag. Mas lalo lang siyang natakot nang sumugod sa kanya ang nakakatakot na butot balat na ito para lang lampasan siya. Sa katotohanan, ang habol lang ng lalaki ay ang pagkain ng aso na nahulog niya sa lupa. Sinimulan niya itong lamunin na parang dito nakasalalay ang kanyang buhay, na sa totoo lang, totoo naman. Hindi lang kinakain ni kuya ang pagkain. Nilalanghap niya ito sa literal na salita. Ganoon pa man, hindi niya nakalimutan ang kanyang magandang asal. Humingi siya ng paumanhin sa paggulat sa babae at magalang na nagtanong kung pwede niyang kunin ang pagkain ng aso. Nang marinig magsalita ang butot balat na ito, tumakbo ang babae na parang bala, habang ang isip niya ay nag-aalerto sa mala Frankenstein na pangyayaring ito. Inaasahan na iyon ng ating bida at pabor pa nga sa kanya ang nangyari. Ngayon, hindi na niya kailangan ng pahintulot ng kahit sino para ubusin ang natitirang pagkain. Sa aming pagkagulat, mas matapang pa ang babae kaysa sa gang ng mga manyak na iyon. Nandoon pa rin siya, sumisilip mula sa malayo at pinapanood siyang kumain. Sa pagsusuri sa sitwasyon, naisip niya na imposibleng humihinga pa ang isang tao na may katawang ganito kalala ang pinsala. Kaya naman, hindi mahirap hulaan na isa siyang heart mutant. Pamilyar na siya sa katotohanang ang mga heart mutant ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kakaibang kakayahan. Nang mapagtanto na iniligtas siya nito, nakaramdam siya ng utang na loob at bumalik para lapitan siya. Bilang tanda ng kabutihang loob, maingat siyang nag-alok ng Subway sandwich, sa pag-aakalang gutom na gutom ito. Natural lang na walang kaalam-alam ang lalaki. Ang pangyayaring ito ay hindi niya inaasahan. Habang inaabot niya ang kanyang kamay para kunin ito, humingi siya ng paumanhin sa pagtakbo palayo dahil natakot siya sa kanyang itsura. Sa kabilang banda, hindi mo rin siya masisisi. Iyon ay isang napakanatural na reaksyon para sa sinumang tao. Habang nakatingin sa ibinigay na pagkain, napagtanto ng lalaki na ito ang unang beses na nakatanggap siya ng pagkain mula sa ibang tao. Tuwang-tuwa siya at agad na kumain. Hindi pa siya nakakain ng Subway dati. Pamilyar lang siya sa mga balat na nakikita niya sa basurahan. Sa unang kagat pa lang, pakiramdam niya ay nasa langit na siya. Hindi siya makapaniwala na may ganitong pagkain sa mundo. Matagal na siyang hindi nakakain ng pagkain ganito kasariwa ang mga sangkap. Hindi lang siya ubod ng ganda sa panlabas na anyo, kundi napakaganda rin ng kanyang kalooban. Sa wakas ay kumalma na siya, kaya nagkalakas loob siyang tanungin ang pangalan nito. Nagpakilala ang lalaki bilang si Gio. Mainit siyang binati nito at sinabi rin ang pangalan niya, si Song Hae-ji. Para magpatuloy ang usapan, tinanong niya kung bakit ganito kahirap ang buhay niya sa labas. Inamin ni Gio na tinutugis siya ng mga taong gustong mag-eksperimento sa kanya. Lumalabas na may isang kahina-hinalang laboratorio na ang tanging layunin ay hulihin ang mga heart mutant at gawin silang subject ng mga masasamang pagsusuri. Iyon mismo ang dahilan kung bakit mas gusto pa ni Gio na manirahan sa basurahan kaysa maging isang daga sa laboratorio. Kitang-kita ang tensyon ni Hae-ji matapos maintindihan ang masaklap na katotohanan ng kanyang sitwasyon. Tsismis lang ang naririnig niya tungkol dito sa balita at hindi niya akalaing totoo pala ito. Iginiit ni Gio na nanunumpa na bawat salita ay totoo. Isang dekada siyang nakakulong sa laboratoryong iyon, pinahirapan at isinailalim sa kung ano-anong nakakapangilabot na eksperimento. Literal siyang pinainom ng lason o direkta itong itinurok sa kanyang mga ugat. Sa isipin pa lang na tiniis ng kawawang lalaki ang 10 taong pagpapahirap, nasusuka na si Hae-ji. Dahil taglay ni Gio ang puso ng muling pagkabuhay, gaano man kalaki ang paghihirap na ipataw sa kanya, palaging bumabalik sa dati ang kanyang katawan, at ayaw siyang hayaang mamatay. Gayunpaman, dahil sa walang tigil na mga eksperimento, naging permanente ang kanyang itsura na parang isang buhay na bangkay. Dahil sa matinding awa sa kanyang sitwasyon, nagpasya ang babae na isama siya. Hinawakan niya ang kamay nito at sinimulang hilahin, pero bigla na lang natanggal ang braso nito sa kanyang katawan. Nang makita ang tanggal na braso sa kanyang kamay, natakot si Hae-ji, iniisip na napunit niya ito. Kaswal na kinuha ng lalaki ang kamay at ikinabit ito pabalik sa socket na parang Lego, sinisigurado sa kanya na hindi niya ito kasalanan. Madalas namang natatanggal ang kanyang mga braso at binti paminsan-minsan. Makalipas ang ilang sandali, nakitang suot ni Gio ang isang maluwag na hoodie sa kanyang payat na katawan.
Dinalhan siya ni Hyeji ng mga bagong damit dahil sa lumang basahan niya, mukha talaga siyang pulubi. Sinisiguro niya sa kanya na hindi espesyal ang mga damit, mga murang bilihin lang. Pero para sa isang walang alam kundi pagpapahirap at sakit, ang malambot na tela na dumadampi sa kanyang malazombi na balat ay napakasarap sa pakiramdam, halos nakakabaliw. Nang maayos na ang damit, inilabas niya ang kanyang makeup kit at sinimulang ayusan ang kalansay na ito. Sa pagtingin sa kanyang bagong ayos na mukha, sa totoo lang ay hindi naman siya pangit. Bagaman, humingi ng paumanhin si Hyeji kung magkamali siya, inaamin na wala siyang anumang karanasan sa pag-makeup sa mga buto. Ang ating bida, gayunpaman, ay lubos na nasisiyahan. Sa katunayan, labis siyang nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa nito para sa kanya. Biglang tumunog ang alarma ng kanyang telepono, kaya napagtanto niyang huli na siya para sa kanyang akademya. Sa pagmamadali, nagpaalam siya at tumakbo sa kabilang direksyon. Bago umalis, hiniling niya na alagaan ang mga aso para sa kanya. Mukhang nahuhulog na yata ang loob ni Gyo. At dahil ipinagkatiwala niya sa kanya ang mga aso, umaasa siyang bibisita ulit ito bukas. Kita mo, hindi pa nararanasan ng ating bida ang kalinga na nararapat para sa kanya. Noon, ang tingin lang sa kanya ng mga walang kaluluwang siyentipiko ay isang test subject. Kahit pagkatapos makataka sa laboratorio, lahat ng nakakasalubong niya ay natatakot lang at tumatakbo palayo. Pero iba si Hyeji. Sa halip na tumakbo palayo o bigyan siya ng mapanlibak na tingin, siya lang ang tanging nagpakita sa kanya ng tunay na kabaitan. Nagpapasalamat din siya sa maliit na tuta na nagpanatili sa kanya roon para makilala siya. Kaya nagpasya siyang opisyal na gawing kasama ang tuta at nagsimulang mag-isip ng angkop na pangalan. Sa huli, napagdesisyonan niyang tawaging Potato ang aso. Nang maayos na yon, muli siyang nalunod sa matatamis na alaala ni Hyeji. Ang masarap at sariwang lasa ng Subway sandwich ay nananatili pa rin sa kanyang bibig, at ang ginhawa ng kanyang mga bagong damit ay patuloy na nagpapaalala sa kanya. Para sa kanya, isa siyang anghel na bumaba sa kanyang buhay. Sobra siyang nasasabik na ang paghihintay sa susunod na araw ay parang purong pagdurusa. Gayunpaman, ang kanyang matamis na pag-iisip ay biglang naputol nang sampalin siya ng katotohanan. Pagtingin sa kanyang refleksyon sa isang sanaw, napagtanto niyang sobra na ang hinihiling niya sa puntong ito. Hindi niya deserve ang lahat ng ito, at higit sa lahat, ayaw niyang idamay siya sa panganib. Dala ang mabigat na isiping iyon, umalis siya sa tambakan, nagpa siyang maghanap ng lugar kung saan nababagay ang isang halimaw na tulad niya. Naglakad siya buong gabi hanggang sa sumikat ang araw. Natagpuan ni Gyo ang sarili na walang malay sa ilalim ng isang tulay. Isang daga na sinusubukang atnatin ang kanyang mga buto ang gumising sa kanya. Pagtingin sa paligid, napagtanto niyang bumagsak siya kagabi. Sinimulan niyang kapkapan ang kanyang mga bulsa at inilabas ang isang dakot ng dog food na itinago niya kahapon. Wala man siyang subway tulad kahapon, hindi iyon naging hadlang para malinaw niyang isipin ito habang minunguya ang panis na dog food. Habang pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na kumakain siya ng isang premium na sob, nagsimulang maglasa ng kaunti ang dog food. Bigla na lang, sumulpot si Potato at sinunggaban ang lahat ng dog food mula sa kanyang mga kamay, iniwan siyang nagtatampo sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ay may isa pang pumasok sa isip niya. Iniwan niya si Potato at ang iba pang mga tuta. Kaya anong ginagawa ng aso dito? Nang tumingala siya, naging malinaw ang lahat. Hindi lang si Potato, kundi ang buong barkada ng mga tuta kasama ang kanyang mabait na diyosang si Hyeji ay dumating doon para hanapin siya. Makalipas ang ilang sandali, nakuha ng lahat ng aso ang masasarap na pagkain na nararapat sa kanila, habang si Hyeji ay abala sa pagpapahayag ng kanyang pagkadismaya. Buong araw siyang tumakbo-takbo para hanapin siya. Ipinaalala ng lalaki sa kanya ang mga mapanganib na kahihinatnan ng pagsama sa kanya. Aba, wala namang pakialam si Hyeji. Masaya lang siya na sa wakas ay natagpuan na niya ito, at si Potato ay ganoon din kasaya na makasama muli ang kanyang kaibigan. Nagdala siya ng sandamakmak na iba't ibang pagkain para subukan niya at hinimok siyang kumain na. Inisip niyang hindi sapat ang subway kahapon, kaya nag-empeke siya ng isang buong buffet ngayon. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanya sa cookies at gatas. Matapos isawsaw ang cookies sa gatas, ibinigay niya sa kanya ang lalagyan. Gaya ng inaasahan, ito ang unang beses na nakakita ang ating bida ng ganitong kasarap na pagkain. Isang bagay ang sigurado, mukha itong napakasarap. Walang pag-aalinlangan, kumagat na siya. Isang malaking bugso ng dopamine ang bumalot sa kanyang nervous system, at mga luha ng purong kaligayahan ang kusang umagos sa kanyang butuhang mukha. Na para bang hindi pa sapat ang matinding saya na yon, pinasubok ni Hyeji sa kanya ang isang Pepsi. Bigla, nagsimulang bumalik sa dati ang mga buto ni Gyo. Talagang namangha si Hyeji na makita ang ilang pulgada ng sariwang buto na tumutubo. Nagtataka siya kung gaano karaming araw karaniwang inaabot para siya ay ganap na gumaling. Inihayag ni Gyo na inaabot ito ng ilang taon na ikinagulat ng babae. Gayunpaman, ganoon lamang kung aasa siya ng husto sa karaniwang pagkain bilang kanyang pangunahing pinagkukunan ng sustansya. May isa pang paraan para mas mabilis gumaling, pero hindi niya sinabi sa kanya dahil sa totoo lang ay medyo nakakadiri. Kung makakasipsip siya ng napakaraming dugo, mapapabilis niya ng husto ang kanyang paggaling.
Sa halip na ipaliwanag iyon, nagsinungaling siya, sinasabing ang alternatibong paraan na ito ay gumagana lamang sa isang kontroladong kapaligiran ng laboratorio. Dahil desperadong mag-iba ng usapan, iginiit niyang bumalik sa pagkain. Ngunit mausisa si Hyeji at gustong malaman ang higit pa tungkol sa laboratorio. Tinanong niya kung tinulungan ba talaga siyang gumaling doon. Pinagaling nila siya, ngunit dahil lamang kailangan nila siyang buhay para sa kanilang mga baluktot na eksperimento. Bukod pa rito, aktibo pa rin nila siyang tinutugis na nangangahulugang palagi siyang tumatakas. Sa wakas ay naintindihan ng babae kung bakit siya tumakas nang hindi nagpapaalam sa kanya. Kung sa bagay, ayaw niyang masangkot siya sa mga mapanganib na tao. Dahil medyo inosente, iminungkahi niyang iulat ang kanyang sitwasyon sa pulisya, iniisip na makakatulong ito sa kanya. Mabilis siyang ginising ng lalaki sa malamig na katotohanan. Kung pumasok siya sa presinto na mukhang isang buhay na bangkay, agad siyang tatawaging halimaw at babarilin nila. Pero positibong tumugon si Hyeji at ibinunyag na ang ate niya ay isa palang pulis. Para mas gumanda pa ang sitwasyon, ang ate niya ay isa ring heart mutant. Ito ay isang malaking sorpresa sa ating bida, kahit na nag-aalangan pa rin siyang umasa sa tulong ng iba. Ipinilit ng babae na magtiwala siya sa kanya, tinitiyak sa kanya na ang kanyang kapatid ay napakabait. Bago umuwi, binuhusan nilang dalawa ng pagmamahal ang mga tuta at nagpaalam sa kanila sa ngayon. Habang naglalakad sila, pinag-isipan ni Gyo ang kanyang malagim na sitwasyon. 3 taon na siyang tumatakbo, at ito ang unang beses na may nag-alok sa kanya ng tulong. Halos parang hindi totoo, kaya naman seryoso siyang nagdududa kung makakamit pa ba niya ang isang buhay na walang alalahanin, isang normal na buhay kung saan hindi niya kailangang patuloy na tumakbo at magtago. Ang kanyang pinakamadilim na pagdududa ay agad na nagkatotoo nang sinadyang sagasaan siya ng isang mabilis na van na marahas siyang tumilapon. Isang kalbong salbahe ang lumabas sa sasakyan at agresibong dinakip ang babae, habang ang kanyang mga alipores ay mabilis na sumugod para hulihin ang ating bida. Nang maidiin na nila si Gyo sa pader, sa wakas ay lumabas na ang hepe na nag-uutos. Napakayabang ng boss, dahil sa wakas ay nahuli na niya ang kanyang tumakas na daga sa laboratorio. Dahil sa lahat ng problemang idinulot ng binata, nanumpa ang boss na pagbabayarin niya ito ng mahal. Habang humaharurot ang kanilang mga van sa kalsada, itinali nila ang kawawang si Gyo sa likod ng bumper gamit ang lubid at kinaladkad siya sa mataas na bilis sa ibabaw ng magaspang na aspalto. Kahit na nababalatan ng buhay na parang literal na patatas, mas nag-aalala pa rin ang binata para sa babae. Kasalanan niya talaga kung bakit siya nadamay sa gulong ito, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para mailigtas siya. Pero sa kabilang banda, wala siyang kalaban-laban sa mga napakalakas na kalaban na ito dahil sa kanyang parang basurang abilidad. Nawalan ng lahat ng pag-asa, tahimik siyang nagmamakaawa na may kahit na sino pa, na mamagitan. Hindi nagtagal, sinagot ang kanyang mga panalangin ng kanyang mga mabalahibong kaibigan. Ang buong grupo ng mga ligaw na tuta ay desperadong hinahabol ang mga van. Sinimulang ngati ni Potato at ng iba pa ang tali na kumakaladkad sa ating bida, at kalaunan ay naputol nila ang matibay na lubid. Biglang huminto ang van, at nagsilabasan ang lahat ng mga goons para kontrolin ang sitwasyon. Nang makita ang maliliit na asong kalye na nakapaligid sa kanila, hindi man lang nakaramdam ng banta ang mga goons. Gamit ang kanilang mga armas, sinimulan nilang walang awang paghahampasin ang mga kawawang tuta sa kaliwat kanan, na nag-iwan ng isang karumal-dumal at madugong gulo. Ang panonood sa kanyang maliliit na kaibigan na lumalaban at namamatay para sa kanya ay nagpasiklab ng matinding desperasyon kay Gyo na tulungan sila. Pero sa kanyang ganap na wasak at talunang katawan, halos hindi na siya makagapang. Samantala, sinugod ni Potato ang isa sa mga lalaki, at kumagat ng napakalakas na nagsimulang dumugo ang goon. Nang makita ang pulang likido na tumama sa semento, napagtanto ni Gyo na magagamit niya ito para sa kanyang kalamangan. Kung magagawa niyang sipsipin ang dugong natapon ng goon na iyon, ang pinakamababang magagawa niya ay mag-regenerate. Sa kasamaang palad, mukhang naubusan na siya ng oras. Si Potato ay brutal na napatumba at hindi na makagalaw. Nang makita ang walang buhay na katawan ng kanyang matalik na kaibigan na nakahandusay sa lupa kasama ang iba pang aso, may nagsimulang magbago sa loob ni Gyo. Naalala niya ang 10 taon ng paghihirap na ginugol niya sa laboratoryong iyon, na pinahihirapan sa lahat ng posibleng paraan. At hindi lang ito isang beses na pangyayari. Ito ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Kahit noong sa wakas ay nakatakas siya sa buhay na impyernong iyon, hindi rin siya nakahanap ng kapayapaan sa labas ng mundo. Trinato siya na parang halimaw, isang naglalakad na salot na iniiwasan ng lahat. Iniiwasan siya ng lahat maliban sa kanyang maliliit na mabalahibong kaibigan at si Hyeji. Para sa mga tapat na kaibigan na sa wakas ay nakapaligid sa kanya, at para sa pagkakataong mabuhay ng normal na buhay tao, lalong tumindi ang kanyang likas na pagnanais na mabuhay. Ang natapong dugo ay nagsimulang tumugon sa kanyang matinding kalooban, na parang magnet na lumalapit sa kanyang wasak na katawan. Sa isang ipo-ipo ng dugo na umiikot sa paligid niya, ang binata na dating isang kahabag-habag na tumpok ng buto ay ganap na nag-regenerate sa kanyang tunay na anyong tao.
Sa wakas, mukha na ulit siyang normal na tao, tulad noong bata pa siya. Ang kanyang katawan ay nag-regenerate pabalik sa dati nitong pinakamalakas na anyo. Pero ano ang naging kapalit? Ang malagim na pagkawala ng kanyang maliliit na kaibigan. Huwag nating kalimutan ang mga goons na nang-aabuso ng hayop na kasalukuyang nakatayo doon na lubos na namamangha matapos masaksihan ang madugong himalang ito. Isa sa kanila ay natauhan mula sa pagkabigla at sumugod para sumuntok sa ating bida, ngunit ang bagong silang naastig ay hindi man lang kumurap. Literal niyang sinuntok palayo ang salbahe nang hindi man lang tumitingin sa direksyon nito. Hindi lang tumama ang suntok niya, kundi napakalakas nito na tumilapon ang guon at marahas na bumangga sa gilid ng van. Sandaling nagluksa si Gio para sa kanyang namatay na kaibigan. Niyakap niya si Potato at tahimik na nangakong ipaghihiganti ang kanilang pagkamatay. Ibinabaling ang kanyang nakamamatay na atensyon sa mga natitirang salbahe, hinihingi niyang sabihin kung saan nila dinala ang babae, kung hindi ay literal siyang may direktang karanasan sa mga pinakamasakit na paraan ng pagpapahirap na alam ng tao. Lumipat ang eksena sa isang abandonadong bodega kung saan ipinarada ng mga naunang sasakyan ang kanilang pinakabagong bihag. Tinanggal ni Haiji ang supot sa kanyang ulo at humingi ng paliwanag, ngunit bago pa man niya maintindihan ang lahat, takot siyang napatingin sa dose-dosenang mga goons. Biglang-bigla, kinabahan siya at nagsimula siyang magtaka kung nasaan na ba siya. Ang bodega ay puno ng mga itinapong bangkay ng tao na kinakatay at ineksperimento. Isa sa mga lalaki ang sumabunot sa kanya, iniinsulto siya sa pagiging maingay na bata. Nagtataka siya kung masyado siyang madaldal dahil marami siyang buhay na pwedeng isakripisyo. Pero ang maganda ay ang kalansay na lalaki lang ang pakialam niya. Sinisisi ng lalaki si Haiji sa pagtulong sa isa sa kanilang mga nakatakas na test subject. Kaya binalaan niya ito na huwag siyang kalabanin kung hindi ay ililibing siya ng 6 na talampakan sa ilalim ng lupa. Tutal, sa bodegang ito, walang halaga ang mga patay, kaya hindi rin mahalaga ang buhay niya. Biglang, may tumawag sa boss mula sa isa sa kanyang mga tauhan, at hinihingi niyang malaman ang sitwasyon ng kanilang test subject. Nalaman ni Brad ang buong kwento kung paano isinakripisyo ng mga aso ang kanilang buhay para lang iligtas ang halos patay ng kalansay at kung paano ang kalansay na iyon ay nag-regenerate at naging buo ang katawan. Walang ideya ang boss kung ano ang pinagsasabi ng mga taong ito at sinubukang magtanong ng impormasyon tungkol sa aso. Samantala, dahan-dahang sinusubukang intindihin ni Hiji ang kahulugan sa likod ng kanyang mga sagot. Naging malinaw ang lahat ng ipaalam sa boss ang pagtakas ng kalansay. Nagsimula siyang sumigaw sa kanyang mga bobong alipores dahil sa pagpalpak sa nag-iisang trabaho nila. Ibinagsak ni Brad ang telepono sa inis at nagbantang pasasabugin ang kanilang mga utak kung hindi nila ibabalik ng buo ang kanilang mahalagang test subject. Ibinubunton ang kanyang inis sa babae, hinihingan niya si Hyeji ng sagot, pinipilit siyang magsalita. Ang galit ng lalaking ito ay kayang tapatan si Gordon Ramsay kapag nakakita siya ng hilaw na pagkain. Habang nagsasalita siya ng walang tigil, wala ni katiting na ideya si Hyeji sa pinagsasabi ng lalaking ito. Iniisip ng boss na sinasadya niyang magkunwaring tanga at nagpasya siyang ilabas ang kanyang kutsilyo, nagbabantang sasaksakin siya kung hindi siya magsasalita. Nanginginig ang takot na dalagitan nang mapagtanto niyang nagkamali siya sa paglalagay ng kanyang buhay sa panganib. Umiiyak siya, iniisip na ito na ang katapusan niya. Nang papatay na siya ng salbahe, isa sa kanyang mga alipores ang tumilapon papasok sa bodega na nakuha ang atensyon ng lahat. Ang atensyon ay tumitindi sa isang lalaki. Walang armas. Mga kamao lang. Hindi maintindihan ng boss kung sino ang batang ito, habang ang ating emo na bida ay ginagawa ang kanyang dasgas na emo pose, malamang ay wala siyang makita dahil sa buhok niya. Sinubukan siyang harapin ng isa sa mga goons, tinawag na pulubi ang bata, ngunit hindi matanggap ni Geo ang matinding pambabastos sa kanyang porma at sinakal ang gago. Sa kanyang kamay lang, kayang-kayang durugin ni Brad ang lalamunan ng lalaki. Ang kasalukuyan niyang estado ay uhaw sa dugo, na may malamig na paalala na dahil sa mga punyetang ito kaya namatay si Potato at ang ibang mga aso. Nagpa siya ang ibang mga tanga na sugurin ang ating bida na parang sa Jujutsu Kaisen. Nagawa pa ngang makatama ng maayos na suntok ang unang lalaki sa kanya, ngunit wala itong epekto. Gumanti si Gyo ng isang malakas na ganti, sinira ang mukha ng lalaking ito sa isang tama lang. Isa pang lalaki ang lumapit sa kanyang likuran, hinawakan siya sa kwelyo, na nagbigay daan sa kasama niya na simulang sikuhin si Gyo sa mukha. Naman, brutal ang mga tama, pero ang malamig na titig ng lalaking ito ay sapat na para malaman kung sino ang may kontrol. Binaligtad ng mutant ang lalaki, nagpapakita ng malahalimaw na lakas habang ang iba ay nakatitig sa gulat. Kinausap ni Gyo ang mga insektong ito, alam na lahat sila ay inupahan ng Hermes Research Facility. Nagulat si Hyeji sa pangalan, at agad niyang napagtanto na ang batang ito ay ang parehong lampang kalansay. Ang punyetang boss ay nagpasya na sabunutan siya ulit, gulat sa sarili niyang napagtanto. Hindi nila siya mahanap sa lahat ng oras na ito dahil sa pagkakaiba ng kanyang regeneration, pero ngayon na malinaw na sa kanila ang kanyang pagkatao, literal na binaril si Gyo. Inilabas ni Brad ang kanyang American-style Glock no Jutsu para patayin ang immortal na bata.
Sinensyasan ng boss ang bawat isa sa kanyang mga tauhan na ilabas ang kanilang pagka-Amerikano. At sa diwang iyan, ang mga nanonood ay dapat ding pindutin ang like button na yan. Ang mga putok ay nagmula sa lahat ng direksyon, winawasak ang katawan ni Joe, bumubuhos na parang apoy mula sa impyerno. Ang layunin nila ay barilin siya hanggang sa punto na hindi na sapat ang kanyang regeneration at siya ay maiiwang hindi makagalaw. Hindi tumitigil ang walang tigil na putukan. Sa katunayan, matinding parusa lang ang dinaranas ni Joe sa bawat sugat na tumatagos. Ramdam na ramdam niya ang pagkapunit ng sarili niyang laman, ang pagkaputol at pagkadurob ng mga buto, at ang pagkasira ng baga na nagpapahirap sa kanya kahit sa simpleng paghinga. Ang panonood sa kanya na tinotorture at pinagmamalupitan ng ganoon ay nagpaiyak kay Heiji habang nagmamakaawa siya sa mga walang-awang lalaki na tumigil na. Bumagsak sa lupa ang ating bida, talunan na dahil sa mga naunang bala, at tumatagas ang dugo mula sa lahat ng direksyon. May mga parte ng kanyang katawan na talagang nawala na dahil sa dami ng beses siyang binaril. Pero kahit na tumagas ang lahat ng dugong iyon, nagpa siya si Joe na gamitin ang isa sa kanyang mga kakayahan para manipulahin ang dugo ng mga bangkay at hilahin ito papunta sa kanya. Nagsimula nang gumana ang kanyang mutant na puso, at napansin na rin ito ng mga tauhan ng boss. Ang blood manipulation ni Joe ay nagbigay sa kanya ng reverse curse technique para pagalingin ang kanyang katawan. Alam mo na yan kung alam mo. May infinite healing si Tol, kaya inutusan ng boss ang kanyang mga tanga na magpaputok ulit bago pa siya lumakas ng husto. Sunod-sunod na critical na headshot ang tinamo ni Joe, at ramdam na ramdam niya ang eksaktong sakit tulad ng dati. Sa bawat beses na siya'y winawasak, paulit-ulit na gumagaling ang kanyang katawan. Isang paulit-ulit na sakit, pero sa kanyang pagkagulat, paunti-unti nang nababawasan ang sakit sa bawat beses. Wala ito kumpara sa 10 taon ng pagkawasak at torture na dinanas niya sa kamay ng lab. Sinunog pa nga siya ng buhay at dinurog ng isang hydraulic press. Dinanas ni Joe ang lahat ng klase ng masakit na eksperimento na pwedeng gawin. Mas matindi ang sakit ng mga eksperimentong iyon, kaya gumanti siya ng isang suntok na nakakadurog ng buto, na halos matanggal ang mukha ng unang lalaki. Hindi na siya gaanong tinatabla ng bala dahil sanay na siya sa mga ito. Bago pa man makagalaw ang ibang mga hangal, nasa harapan na nila si Joe, pinaglalaruan sila na parang aso tulad ng ginawa ni Maki nang ubusin niya ang Zenon clan. Matapos ibagsak ang isang lalaki sa mga bariles, pinatumba niya ang isa pa at 3 pa ng sabay-sabay habang tumatakbo ng buong bilis. Sa bawat pag-alala niya sa inosenteng mukha ni Potato, nagiging John Wick siya at pinapatay ang lahat ng humaharang sa kanya. Ang mga asong iyon ay parang mga anak na sa kanya at namatay silang pinoprotektahan siya. Ang boss, natakot na ngayon para sa sarili niyang buhay, ay nagbantang babarilin ang babae kung lalapit pa si Joe, pero mabilis na sumugod ang ating bida at sinuntok siya ng malakas sa bibig. Malakas ang tama at pinatalsik nito ang leader sa isang container na nagpatumba sa kanya. Buhay pa rin ang boss, pero hindi na magtatagal habang nagsisimula siyang magmakaawa para sa kanyang buhay. Tapos na ang laro dahil hindi pa tatawarin ni Joe ang ginawa ng mga tarantadong ito sa kanyang aso. Ibinagsak niya ang mukha ng lalaki sa sahig, dinudurog ang mukha nito sa sunod-sunod na suntok. Naging isang literal na madugong labanan ito habang ang ating bida ay nagpakawala ng 12-dosenang suntok hanggang sa maging parang laman na magaang lalaki. Nang humupa ang kanyang galit, tumigil si Joe, tumutulo ang dugo sa kanyang kamao habang ang bawat miyembro sa warehouse ay napabagsak na. Tapos na ang laban, kaya lumapit siya kay Heiji, na nanginginig sa takot na baka saktan din niya ito. Dahil sa kabaitan niya, tinanong niya kung okay lang ba ito matapos masugatan ng husto, pero napasubsob lang ito sa yakap niya, umiiyak sa ginhawang buhay pa ito. Kawawang lalaki, hirap na siya at nakakaramdam ng matinding konsensya na isinakripisyo ng mga aso ang kanilang buhay para sa kanya. Natatakot siya na baka pareho ang naging kapalaran nito, at ang makita siyang buhay ay nangangahulugan ng lahat para sa kanya. Ito ay isang nakakatouch na eksena habang kinocomfort siya ni Heiji sa yakap, sinasabing siya dapat ang magpasalamat sa pagligtas nito sa kanyang buhay. Ilang sandali matapos ang buong gulo, dumating ang mga pulis para arestuhin ang mga salarin at alamin ang sitwasyon ng mga bangkay sa warehouse. Ang konklusyon nila ay nagkaroon ng internal na alitan sa organisasyon. Habang nag-uusap sila tungkol doon, si Joe at ang kanyang kasama ay nagmamasid sa sitwasyon. Hindi tingin ng ate ni Heiji na magandang ideya na masangkot sila, lalo na kung may isang mutant, at nangako pa siyang siya na ang hahawak sa sitwasyon. Sa ngayon, kailangan lang mag-focus ng ating dalawa sa pag-alis. Nagsimulang magwala ang babae, pero kasama niya si Joe. Dinala nila ang lahat ng katawan ng mga aso. Pahinga na kayo sa kapayapaan, mga kasamang Pumanaw, Baduk, Siro, Tatangu, Choco, Bayol, at Maru. Sinisisi ng dalaga ang kanyang sarili, naniniwalang dahil sa pagkakasangkot niya kaya sila nasaktan. Hindi niya sila natulungan o naalagaan. Ang ginawa niya lang ay bigyan sila ng pagkain. Ang kanyang maliit na kontribusyon ay parang lahat na para sa mga asong ito, at isinakripisyo nila ang kanilang buong buhay para iligtas sila. Pero dumating si Joe na kinakagat ang sariling daliri,
Ayaw hayaang sisihin ni Heiji ang sarili, at sinasabing dahil sa dugo na kinuha niya mula sa kanila kaya sila namatay. Napatingin siya sa kanya na naguguluhan sa kung ano ang gagawin niya, at ipinaliwanag ni Gyo na ang kanyang kakayahan ay ang pagpapagaling sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo. Kaya kung espesyal ang kanyang dugo, gusto niyang subukang ibahagi ito sa mga aso para buhayin din sila. Ang sugat sa daliri ay nagsimulang gumaling, kaya ang lahat ng kanyang dugo ay bumalik sa loob, hindi binibigyan ng pagkakataon ang ating bida na tulungan ang mga aso. Sinubukan niyang kagatin muli ang kanyang daliri, sa pagkakataong ito ay ninatnat niya ito ng sobrang tindi na bumulwak ang mas maraming dugo. Hindi kayang panoorin ni Heiji na pahirapan niya ang sarili ng ganoon at nagmakaawa sa kanya na tumigil dahil mas malulungkot lang ang mga aso. Sa kasamaang palad, wala nang maisip na paraan ang kawawang lalaki. Sobrang lungkot niya sa isiping kamumuhian siya ng mga aso. Sa katotohanan, iginiit ni Heiji ang kabaligtaran. Mahal na mahal ka talaga nila. Ang mga asong iyon ay hindi nagtitiwala sa mga ordinaryong tao, pero mayroon silang espesyal na pagtingin sa halimaw na test subject. Siyempre, hindi iyon alam ng ating bida. Ipinaliwanag ni Heiji na bawat isa sa mga asong ito ay inabuso dati, kaya nasira ang kanilang tiwala sa mga tao. Isa na namang bagay na dapat nating ikalungkot. Bakit may naghihiwa ng sibuyas? Walang ideya si Joe na inabuso sila at tinrato niya sila na parang laging mabait, pero itinuro sa kanya ni Heiji na ang pananakit sa sarili ay mas magpapalungkot lang sa mga ito. Ikinararangal pa nga niya na ganoon kalaki ang tiwala nila sa kanya, na patunay na nakaka-relate sila sa kanyang kalagayan. Isang malungkot na Gyo ang tuluyang tumanggap sa kanyang kapalaran ng bigla, isang cute na tuta ang lumapit sa kanilang dalawa. Anak pala ito ni Potato, at naku, ito na ang pinaka-cute na furball sa buong mundo. Ang maliit na tuta ay lumapit kay Gyo bago tumitig sa kanya nang may interes at iwinagayway ang kanyang buntot. Sa halip na kamuhian siya tulad ng inaasahan ni Gyo, nagpakita pa ng pagmamahal ang tuta sa pamamagitan ng pagdila sa kanyang mga kamay. Ang cute na tutang ito ay nakatulog sa tabi ni Gyo, na kumukumpirmang gusto talaga siya ng mga aso. Ngayong tulog na ang maliit na tuta, iniisip ni Heiji kung ano na ang dapat nilang gawin. Hindi naman nila pwedeng iwanan ang isang bagong panganak na tuta na mag-isa. Naisip niyang iwi ito, pero problema pa rin ang kaso ni Gyo dahil minamaltrato siya ng isang organisasyon na aktibong tumutugi sa kanya. Tumakbo si Heiji para tawagan agad ang kanyang ate, at ipinaliwanag niya sa kanya ang kanilang ginawa. Ang ating bida ay litong-lito sa nangyayari, pero sa susunod na eksena, dumating na tayo sa ating susunod na destinasyon. Hindi pa nakakakita ang ating bida ng isang kwartong ganito kaluho at kalaki dati. Sa katunayan, pakiramdam niya ay kailangan niyang mag-ingat sa bawat kilos at formal siyang nagtanong kung dapat ba siyang pumasok. Ipinaalala ni Heiji sa kanya na siya ang parehong tanga na nagprotekta sa kanya, kaya siya ang may utang na loob. At isa pa, gusto ng kanyang ate na makilala ang Heart Mutant. Sa katunayan, iniimbestigahan ng ate ni Heiji ang isang kaso na konektado sa Hermes Facility. Sa unang pagkakataon na tumingin ang ating bida sa salamin, literal siyang napasigaw sa sarili niyang refleksyon. Hindi makapaniwala si Tol na gumawa po siya at sa wakas ay may maayos na katawan na. Sa buong panahon, akala niya ay hindi pa siya ganap na gumagaling. Mula noong bata pa siya, hindi kailanman ganap na nag-regenerate ang kanyang mukha, kaya wala siyang ideya. Kahit sa lab, mabagal ang regeneration, at sa bawat paggaling niya ay kasabay din ng pag-eksperimento sa kanya. Ito ang unang beses niyang maranasan ang kanyang tunay na anyo, at habang nakikinig si Heiji sa kanya, lalo niyang napagtanto kung gaano kagulo ang kwento ng binata. Pero higit pa roon, may iba pang gumugulo sa isip niya nitong mga nakaraang araw. Gusto niyang malaman kung ano ang dapat niyang itawag sa kanya ngayong nag-regenerate na siya at hindi na mukhang matanda. Sa paghula sa kanyang edad, nakalimutan ni Gyo kung gaano nakatagal ang lumipas. Pumasok ang bata sa lab sa edad na 7 at kumuha siya ng taunang test ng 7 beses. Pagkatapos ay bumagsak siya sa 3 buong season, ibig sabihin nasa 17 taong gulang na siya ngayon na naging dahilan para maibuga ni Heiji ang kanyang iniinom. Hindi siya makapaniwala na kaedad niya pala si Tol, at sa buong panahon na yon, hindi man lang siya nagsalita noong tinatrato niya siyang parang mas matanda. Namula si Gyo at sinabing gusto niya lang na napapansin at wala siyang pakialam. Sa panonood sa side na ito niya, nakita niyang ang cute niya talaga at hiniling na mag-usap na lang sila ng impormal. Oras na ng hapunan, kaya sinabihan niya itong maghugas. Maya-maya, kumakain na ng gusto ang tuta at ganoon din ang ating bida. Masarap ang pagkain kahit simple lang ito. Ipinaliwanag pa ni Heiji na hindi siya magaling magluto, pero masaya siyang nagugustuhan nito ang lahat ng inihain niya. Tuwang-tuwa si Gyo na nakakakain siya ng masarap na pagkain pagkatapos ng maraming taon ng pagkaalipin, habang humihingi naman ng paumanhin si Heiji para sa kanyang ate, na hindi raw makakauwi ngayon dahil sa trabaho. Natapos ang hapunan at naubos ang lahat ng pagkain. Sinabihan niya itong sa sofa muna matulog ngayong gabi. Hindi ito itinuring ni Gyo na isang insulto at mas gusto pa niyang matulog sa sahig, pero sinabihan siya nitong gumamit ng kumot at gawin ang kahit anong gusto niya. Umalis si Heiji, idiniin na may tatapusin siyang homework sa kwarto niya,
kaya kailangan niyang maunang matulog. Pinatay ang mga ilaw, naiwan mag-isa ang ating bida habang pinapanood ang kanyang refleksyon sa isang modernong AG. Nakakita siya ng mga bulaklak sa buong bahay, hindi tulad ng malamig na kapaligiran ng lab, at nariyan din ang napakalambot na sofa na kanyang inuupuan. Nilantakan ng tuta ang pagkain nito bago ito sumuka. Nagpanik, sinapluluhan ng ating bida ang maliit na tuta habang ito ay sumusuka. Dumigay ito bago nagpatuloy kumain ulit, na labis na ikinataka ng ating bida. Isang malaking pananakot lang pala iyon mula sa furball na ito na marahil ay hindi man lang alam na nag-exist siya. Masaya si Gio na hindi seryoso ang nangyari at nakatulog sa sofa, labis na ikinatuwa ang malambot nitong texture. Para lalong maging kaaya-aya, kasama rin niyang natutulog ang kanyang maliit na tuta. Sa puntong ito, nag-iisip si Gio kung ano ang dapat niyang ipangalan sa maliit na tuta. Dahil anak ito ni Potato, nakaisip siya ng ilang pangalan tulad ng Potato, Riay, at napagdesisyonang tawagin siyang Fritter. Pinanood niya ang maliit na tuta na makatulog, nakakaramdam ng tunay na kaligayahan at saya. Ngayong araw, nakakain siya ng masarap na pagkain, nakapaligo ng maayos, at sa wakas ay nakatulog ng mahimbing. Ewan ko sa inyo, pero medyo naalala ko si Denji sa karakter na ito. Ngunit sa kabila ng pagkakaroon ng lahat ng iyon, alam ni Gio ang malamig na katotohanan na lahat ng ibinigay sa kanya ay maaaring bawiin. Naalala niya ang mga nakakakilabot na alaala sa lab, kung paanong tumatakas ang lahat ng test subject habang kumikilos ang unit ng pasilidad para i-neutralize sila. Isang biglaang pagsabog ang nagpatilapon sa mga subject at nabagsakan ng mga debris ang karamihan sa kanila. Dahil dito, hindi na sila makatakas, habang ang Master Chief naman ay inilabas ang kanyang naglalakihang flamethrower at tinupok sila. Sa gulat ng unit, isang babae ang nagpakita ng kanyang kapangyarihang yelo para protektahan ang lahat at hinimok si Gio na magkamalay. Sa sandaling iyon, isang bata na tinurukan ng mga selula ni Hashirama Senju ang nag-activate ng wood-style jutsu at pinalaya ang ating bida. Sinabi ng babae kay Gio na hawakan ang kamay niya at dinala siya patungo sa labasan. Naramdaman niyang may gumagabay sa kanya at sa huli ay nakatakas sa mapanganib na laboratorio. Nauwi sa wala ang lahat ng iyon dahil nagkahiwa-hiwalay din sila sa huli. At habang siya ay komportable, ang kanyang mga kaibigan ay nasa panganib. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Gio na maulit ang kanyang nakaraan. Ayaw niyang hayaang guluhin o pagbantaan ang kapayapaang ito. Sinumang humadlang sa kanyang daan ay haharap sa kanilang kamatayan, kahit sino pa sila. Kinabukasan, nakita natin ang ating bida na tumatakbo ng mabilis para iligtas ang pasaway na si Fritter na bigla na lang naglaho kung saan. Ang yabang-yabang magsalita ni Gio, pero noong nawala ang tuta niya, naging iyakin siya. Balikan natin ang mga nangyari kanina. Papasok na sa eskwela si Heiji at gusto niyang bantayan niya ang bahay hanggang dumating ang ate niya. Nagpaalam siya habang naiwan siyang nag-isip kung ano kaya ang buhay sa eskwelahan. Hindi mapakali si Fritter at kinakalmot ang pinto sa hindi malamang dahilan. Pareho silang nagtataka kung nasasaktan ba ito o naiinip lang. Dito naisip ng ating bida ang magandang ideya na ipasyal ang tuta, pero inisip ni Heiji na delikado iyon para sa kanya. Relax lang si Tol sa bago niyang mukha at walang kinatatakutan, habang pumayag naman ang babae sa kanyang pangangatwiran. Sinabihan niya itong kunin ang tali kung ilalabas niya ang tuta at ibinahagi pa ang password ng bahay para madali siyang makapasok. Ilang sandali lang, nahihirapan na si Tol na paamuin ang tuta gamit ang tali. Naramdaman ng pasaway na French area na naipit siya at gusto itong tanggalin. Galit na galit ito, kaya napaisip si Gio kung masyado ba niyang hinigpitan ang pagkakabigkis. Nagka-flashback si Tol sa mga alaala noong siya mismo ay itinali sa isang dekuryenteng silya, kinukuryente at sinusunog ng walang katapusan. Pero ito ang pinakaligtas na paraan para masiguradong hindi aatakihin ng maliit na French area ang mga binti ng ibang tao. Habang sinusubukan ng lalaking ito na tanggapin ang kanyang mga ginawa, biglang napagtanto ni Tol na wala na si Fritter. Gumuho ang mundo niya dahil ang matalinong maliit na tuta ay nakawala na at tumakas. At iyon ang nagdadala sa atin sa kasalukuyang sandali kung saan patakbong buhay ang lalaking ito habang bumubuhos ang luha sa kanyang mukha. Tumatakbo siya sa mga kalye, naghahanap ng sagot sa bawat basurahan o kahit sa ilalim ng lupa. Sa kabila ng kanyang paghahanap, hindi makahanap ng sagot si Gio, hindi alam kung saan pa siya dapat maghanap. Nag-aalala siya sa kalagayan ng maliit na tuta at mayroon ng masasamang iniisip na baka na-aksidente ito o napunta sa kung anong gulo, normal lang ang reaksyon ni Tol. Kapapangako pa lang ni Gio na poprotektahan niya ito, at nawala na niya agad ang tuta kinabukasan. Sa puntong iyon, bigla siyang may napagtanto. Natagpuan niya ang sarili sa eskwelahan, at sa unahan lang ay ang pasaway na maliit na tuta na naglilinis ng sarili. Nagmamadali, napagtanto ni Gio na malamang ginamit ng tuta ang amoy ni Heiji para mahanap siya. Ngunit habang nagkikita ang dalawa, napansin ng teacher ang bata na tumatakbo ng napakabilis. Wala man lang pakialam si Gio at pumasok sa grounds ng eskwelahan, sa mismong lugar kung saan may naglalaro ng football. Nagtago siya sa likod ng isang puno, nag-isip tungkol sa masayang buhay sa eskwelahan,
at narinig pa ang usapan ng isang grupo ng mga estudyante tungkol sa mga heart mutant. Nasa balita na pala na handang magbayad ang pasilidad ng napakalaking 1 bilyon para mabawi ang isang partikular na mutant. Ang panonood sa mga taong ito na pera lang ang iniisip at tinatrato ang mga heart mutant bilang mga tagalabas ay sapat na para maintindihan ni Gio ang pananaw ng isang normal na tao. Napagtanto niyang nasa panganib siya sa paligid ng mga taong ito at hinanap si Fritter, natagpuan siya sa likuran. May ilang babaeng nagtitiktok na gumagawa ng trend at umaastang sila na ang pinakaastig sa buong mundo. Bigla, ang totoong bida, na kilala rin bilang ang kalahating talampakang French Airy, ay pumasok sa eksena at nakuha ang atensyon nila. Kinikilig sila sa kanya at kinukunan ng litrato para ipagmayabang ang tuta nang biglang pumasok sa frame ang malungkot na anyo ng ating bida, na ikinagulat nila ng husto. Inaakala ng mga babae na nakakatakot siya, tinatawag siyang manyak habang hindi alam ni Gio ang gagawin. Humingi siya ng paumanhin na may namumulang mukha na nakuha ang atensyon ng mga babae. Akala nila ay baka freshman siya dahil sa kanyang damit o isang transfer student, pero humingi siya ng paumanhin sa pag-abala sa kanilang recording. Nakakatuwa, inalok pa siya ng mga babae na sumali sa kanila, ngunit tinanggihan niya yon. Ang pinakaastig sa kanila ay hiningi ang kanyang Instagram. Ito ang unang beses na lumapit si Minjong sa isang lalaki, kaya nakakagulat ito. Ang babaeng ito ay may 100,000 followers, kaya isa siyang tunay na influencer. Gusto talagang gamitin ni Minjong ang lalaking ito para sa engagement dahil cute siya, at sa tingin niya ay napakagaling niya para tanggihan ni Numan, pero tinanggihan siya ni Gio, sinabing wala siyang interes. Na dumurob sa ego ng babae sa loob lang ng ilang segundo. Yumuko siya para humingi ng paumanhin habang si Minjong at ang kanyang mga kaibigan ay hindi makapaniwala sa pagka-reject sa kanya at sinasabi ko sa inyo, sasabog na ang babaeng ito. Kinuha lang ni Tol ang kanyang aso, binaliwala ang mga sinasabi niya at inalala lang ang kaligtasan ni Fritter. Sa sandaling iyon, isang punk na may pulang buhok ang dumating at nagtanong kung saan nanggaling ang bagong lalaki. May gusto si Taegu kay Minjong, at iniisip ng mga kaibigan niya na sinasadyang gamitin ng mahiyain na batang ito ang kanyang tuta para kausapin siya. Nagalit siya, hindi matanggap na may umaagaw sa kanyang diskarte, kaya kinuha ni Taegu ang bola at nagpasya siyang isipa ito ng buong lakas para turuan siya ng leksyon. Tumama ang bola at dumiretso sa ating bida na hindi man lang alam kung saan ito nanggaling. Kaswal lang na tiningnan ito ni Gio nang hindi gumagalaw, kaya literal na tumama ang bola sa mukha niya ng buong lakas at tumalbog pabalik. Tumingin ang mga babae para tingnan siya at napagtantong duguan na si Gio. Nagkunwaring inosente at cute, nagpanggap si Taegu na aksidente lang ang lahat, habang pinapagalitan siya ni Minjong dahil muntik na siyang matamaan nito. Ang ikinagalit talaga ng ating bida ay hindi ang pagtama sa kanyang mukha, kundi ang katotohanang muntik ng masaktan ang kanyang tuta. Ang tuta mismo ay mukhang handang lumamo ng isang Leviathan ngayon. Tumawa si Taegu. Sinubukan ng mayabang na maliitin ang ating bida, pero bigla niyang napagtanto na nanonood ang crush niya. Kaya't diplomatiko niyang hinawakan ang sitwasyon, nagkukunwaring nag-aalala siya sa kalagayan ni Gio. Binalaan lang ng ating bida ang lalaking ito dahil nilagay niya sa panganib ang isang alaga. Pero dahil humingi ng paumanhin si Taegu, okay na sa kanya ang lahat at umalis na siya. Pwede sanang pinalampas na ni Taegu ang sitwasyon dahil naayos na, pero mayabang talaga ang isang to sa hindi malamang dahilan. Samantala, masaya na lang ang ating bida na hindi niya nawala ang kanyang mahal na tuta. At dahil sa abentura ngayong araw, nakita pa niya kung ano ang hitsura ng isang eskwelahan. Ang tanging impresyon niya rito ay mukhang masaya ang kapaligiran, at iniisip niya kung maaari rin siyang mag-enroll at magkaroon ng mga kaibigan dito. Sa puntong iyon, lumapit si Taegu, sinakop ang espasyo ni Gio at umarteng narito para sa isa pang paumanhin. Para makabawi, inalok ng punk ang ating bida ng tinapay, na isang kakaibang alok para kay Gio na nag-isip ng iba't ibang uri ng matatamis na tinapay. Napaka-inosente at sabik ni Tol kaya pumayag siya sa alok, habang pumayag din si Taegu na bilhan ang tuta ng pagkain. Pero pagliko nila sa isang kanto, sinipa ng gagong to si Gio ng patalikod na parang duwag. Ngayon, nakuha na niya ang bata kung saan niya gusto, kasama ang lahat ng kanyang mga alipores na tinatawanan siya sa pagiging tanga. 100 sila rito, at ang plano nila ay bugbugin ang bata. Tumawa si Taegu kasama ang kanyang mga kaibigang bully habang tinatawag si Gio na mahina, iniinsulto siya sa pagiging mabait at tanga. Pagkatapos ay binalingan niya si Gio at direktang tinanong kung bakit siya nagkukunwaring walang alam sa nangyayari. Talagang naguguluhan ang ating bida at nagtanong kung ano ang sinasabi ni Taegu. Iginigiit niyang hindi siya umaarte o nagkukunwari dahil talagang hindi alam ng bata kung ano ang ginawa niyang mali. Doon na sa wakas sinabi ni Taegu ang punto niya. Gusto niyang malaman kung bakit nilalandi ng ating bida ang crush niyang si Minajong. Lumalakas ang boses niya at lumalapit siya, pinagbabantaan siya, sinasabing mukhang si Gio ang tipo ng lalaking iyak at gagapang palayo pagkatapos ng isang sampal. Ngumisi siya at nagtanong kung saan nanggagaling ang biglaang peking katapangan na ito dahil ngayon ay wala siyang masabi.
Pagkatapos ay tuloy-tuloy ang mga banta habang nakikinig si Jeo kung paano siya gugulpihin ni Taegu. Ipinapangako niya ito, ngunit si Jeo ay ang kahulugan ng isang chill na lalaki habang nakatayo lang siya. Samantala, ang iba pang mga bully ay kumikilos na parang mga wannabe gangster, pinapalibutan ang eksena at pinagtatawanan ang buong pangyayari. Sinabihan nila si Taegu na huwag seryosohin ang bagong lalaki dahil payat ito at baka isang malakas na sipalang ay mapunta na siya sa ospital. Idinamay pa nila ang aso ng ating bida sa pang-aasar. Nagbibiro na ang pagdadala ng aso sa eskwelahan ay isang lumang gimmick para magpa-impress sa mga babae. Tinawag itong kakaiba at sobrang kahiyahiya. Gayunpaman, walang anuman sa mga ito ang nagpakalma kay Taegu. Kung mayroon man, lalo lang nitong pinalala ang kanyang galit. Patuloy niyang sinisigawan ng ating bida, ginigiit siya ng sunod-sunod na akusasyon. Si Jeo, unti-unting napagtanto kung gaano siya naging hangal, napapitik sa sariling noo dahil sa hindi makapaniwala. Inakala niya talaga na tinawag siya ni Taegu para tumambay. Naniwala siya sa isang maikli at inosenteng sandali na totoo ang imbitasyon. Sa halip, isa lang itong setup para sa isang walang kwentang away. Gayunpaman, mas may alam ang ating bida kaysa kay Taegu at sa kanyang mainiting ulong pagyayabang. Tumanggi siyang pumatol sa pain. Sinusubukang panatilihin ang kanyang kahinahunan. Sinabi niya kay Taegu na kung hindi siya komportable sa presensya niya, aalis na lang siya. Hindi siya handa para sa ganitong uri ng komprontasyon, at tumanggi siyang makipagsabayan sa anumang baluktot na bersyon ng machong away na sinusubukang gawin ni Taegu. Nang paalis na sana si Jeo, humarang sa kanya ang isa sa mga bully, at may pang-asar na sinabing may lakas pa siyang loob na umalis na parang walang nangyari. Ngunit sa pagkakataong ito, matatag ang boses ni Jeo. Sinabihan niya ang lalaki na tumabi dahil tinatakot nito ang kanyang mahal na tuta, si Fritter. Kahit ang maliit na si Fritter ay mukhang galit. Naiinis, itinaas ng bully ang kanyang kamay at sinubukang sampalin ang ating bida sa mukha. Tinawag si Fritter na isang askal tulad ni Jeo dahil lang naglakas loob ang kawawang tuta na tahulan siya. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang kamay, kumilos na ang ating bida. Sa sumunod na segundo, malinis na tumama ang kanyang kamao sa mukha ng bully at tumilapon ito na parang baseball na tinamaan palabas ng parke. Bumagsak siya ng malakas sa lupa, nakadapa at tulala. Sandali, lahat ay nakatitig lang. Naguguluhan sila, halos na offend sa kanilang nakikita. Bakit ang kanilang tinatawag na hunk ay nakahiga sa sahig, umuungol sa sakit? Pagkatapos ay sabay-sabay silang natauhan na ang payat na batang ito ay talagang iwinasiwas ang kanyang braso at naglakas loob na suntukin ang kanilang kaibigan at patilapuin ito. Sa galit, sinugod nila si Jeo, ngunit ang hindi nila naintindihan ay hindi uhaw sa dugo si Jeo, pero hindi siya titigil sa pagtatanggol sa sarili. May isang mabangis na bagay ang nag-alab sa loob niya, at sa loob ng ilang segundo, kumikilos na siya ng may nakakagulat na bilis. Sunod-sunod ang kanyang mga suntok, at literal na umuulan ng mga lalaki sa eskinita. At sa lahat ng ito, si Fritter ay nanatiling ligtas sa bisig ng ating bida, protektado at nakakagulat na kalmado. Sa wakas, nakatayo na ang ating bida sa harap ni Taegu. Nang susuntukin na sana niya ito sa mukha, inilihis niya ang kanyang suntok sa huling segundo at sa halip ay ibinaon ito sa pader sa tabi niya. Dahil sa impact, malakas na nabitak ang pader. Ibinaba ng ating bida ang kanyang kamao at mapagkumbabang sinabi kay Taegu na direkta niyang hiniling na tumigil sila dahil tinatakot nila ang kanyang maliit na tuta. Sapat na ang makita ang bitak sa pader. Namutla ang mga natitirang bully at nagsimulang umatras bago tumalikod at tumakbo. Kahit ang makapangyarihan si Taegu, na ilang minuto lang ang nakalipas ay nag-aalburoto, ngayon ay natigilan. Kung ang pader ay maaaring mabasag ng ganoon, kung tumama sana ang suntok ni Jeo sa kanya, ang kanyang ulo ay nadurog na parang isang piraso ng candy. Malakas siyang tinamaan ng katotohanan na maling tao ang kanyang binangga. Luha na may kasamang singhot habang bigla siyang yumuko sa harap ng ating bida, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Dahil desperado, inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita kay Jeo ang isang larawan ng kanyang sariling tuta. Giit niya na hindi niya sasaktan ng aso, na may-ari din siya ng aso, at hindi niya sasaktan ang isang mahalagang maliit na hayop. Nag-swipe siya sa mga litrato sinusubukang ipakita kung gaano ka-cute ang kanyang tuta, ginagamit ito bilang paraan para kaawaan. Ang ating bida, na kasing inosente ng isang 7 taong gulang, ay tiningnan ang mga larawan at naisip na tunay na kaibig-ibig ang aso. Dahil may-ari din ng aso si Taegu, marahil hindi naman siya ganap na masama. Walang sinabi si Jeo, ngunit may ibang napagtanto siya. Ginamit niya ang mas maraming lakas kaysa sa balak niya, at ngayon ay bigla siyang gutom na gutom. Wala pa siyang kinakain ngayong araw, at ang kahungkagan na yon ay nagsisimula ng makaapekto sa kanya. Si Taegu, na hindi maintindihan ang pagbabagong ito, ay inakala na nagpapanggap lang si Jeo na pinapatawad sila para makakuha ng pagkain mula sa sitwasyon. Samantala, si KG ay nakaupo sa kanyang silid-aralan, tahimik na nag-aaral, walang kamalay-malay na ang kanyang bagong kaibigan ay gumagawa ng gulo sa buong paaralan. Sa ngayon, wala siyang pakialam dito. Sa cafeteria, nagmamadaling dinala ni Taegu ang ating bida sa loob at binilhan siya ng isang tumpok na merienda.
Sa sandaling makita ni Gyo ang pagkain, nagsimulang maglaway ang kanyang bibig, at kahit ang maliit na si Fritter ay biglang nasabik sa dami ng pagkain. Pinapanood ni Taegu habang nilalamon ng ating bida at ni Fritter ang mga merienda, iniisip na ang ating bida ay baliw, sobrang lakas, ngunit kumikilos na parang isang talunan. Bumulong siya na hindi nakapagtataka na hindi niya matagalan ang isang tulad niya. Kamakailan lang, sa isang suntok, literal na pinalipad ni Gyo ang isang tao. Iniisip ni Taegu kung baka isang boksingero o atleta ang ating bida, ngunit kahit na ganoon pa man, imposibleng mabasag ang pader na ganoon. Wala pa siyang nakitang ganoon sa buong buhay niya. Kumbinsidong kailangan niya ng tulong, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang kapatid na si Yaong Chul, isang 20 taong gulang na gangster na naglalaro ng poker kasama ang kanyang mga kaibigan. Humingi siya ng tulong, ipinaliwanag na lagot siya dahil nabugbog siya ng isang kung sinong lalaki. Hindi masaya si Yaong Chul sa pagtulong kay Taegu na bugbugin ang isang kung sinong lalaki, ngunit iginiit ni Taegu na sobrang lakas ni Gyo at literal na nagmamakaawa sa kanya na iligtas ang kanyang reputasyon sa pagkakataong ito. Nagtanong ang isa pang miyembro ng gang kung sino ang tinutukoy niya, at pinagtawanan ni Yaong Chul si Taegu, ngunit dahil naiinip sila, pumayag silang tumulong. Sinabi ni Yaong Chul na dadaan siya mamaya at dapat dalhin ni Taegu ang ating bida sa kanila. Tinapos ni Taegu ang tawag, nakangisi at iniisip na patay na si Gyo. Ngunit sa sumunod na sandali, lumapit sa kanya ang ating bida at inalok siya ng pagkain, sinasabing nalulungkot siyang kumain mag-isa at gusto niyang magbahagi. Tumanggi si Taegu, sinasabing dinala niya lahat para kay Gyo, at nag-alok pa ng mas maraming pagkain. Ibinahagi naman ito ni Gyo kay Fritter, na nagpaisip kay Taegu, paano naging ganoon kalakas ang talunang ito. Napansin niya ang kamay ng ating bida, at napagtanto na noong sinuntok niya ang pader, nasaktan ang kanyang pulso, ngunit ngayon ay ganap na itong normal. Sinimulan niyang pagtagpi-tagpiin ang mga pangyayari, naaalala ang isang video online tungkol sa mga heart mutant na may iba't ibang hugis at sukat, na bumubuo ng mas mababa sa 0.001% ng populasyon. Ngunit sobrang lakas pa rin sa totoong buhay. Patago, direktang tinanong ni Taegu si Gyo kung isa siyang heart mutant. Nautal ang ating bida sa pagtanggi, pero napakahina niyang magsinungaling, sobrang halata. Namutla si Taegu. Hindi pa siya nakakakilala ng heart mutant dati, at ang ating bida ay mukhang normal na tao. Nag-aalala kung gaano maaaring mapanganib si Gyo, tinawagan muli ni Taegu si Yaong Chul. Nang ipaalam niya na si Gyo ay isang heart mutant, hindi siya makapaniwala sa kanyang swerte. Naging alerto ang lahat. Pabulong na sinabi ni Taegu sa telepono na delikado ito at dapat nilang kanselahin ang pagkikita, ngunit tumanggi si Yaong Chul, sinasabing mas magandang pagkakataon ito at asikasuhin nila ng maayos ang ating bida. Pumayag si Taegu, ngunit sumingit ang ating bida, sinasabing tapos na siyang kumain at dapat umuwi na lang si Taegu. Sinubukan ni Taegu na mangatwiran na dahil mahaba pa ang lunch break, dapat silang gumawa ng isang bagay, mag-skip ng klase at tumambay. Dinala niya si Gyo sa arcade. Nang makita ang makikinang na laro at sahig, hindi mapigilan ni Gyo ang kanyang kasabikan. Kahit si Taegu ay nalito. Unang beses ni Gyo sa isang arcade, at nahihiya niyang inamin na hindi niya alam na may mga lugar na tulad nito. Lahat ay kamangha-mangha sa kanya. Kahit ang isang simpleng claw machine ay parang ikapitong hiwaga ng mundo sa kanya. Napansin ni Gyo na ang makina ay may parehong manikang labubus na nakita niya sa handbag ni Hiji kanina. Nalito si Taegu. Kung hindi man lang alam ni Gyo ang tungkol sa labubus, ano ang ginagawa niya sa buhay niya? Nag-alok si Taegu na maghulog ng pera para masubukan ng ating bida. Ngunit hindi magaling ang ating bida sa claw game, kaya si Taegu na ang naglaro at nanalo ng labubus. Tuwang-tuwa si Gyo. Ngayon ay mayroon na siyang parehong manika tulad ni Heiji. Ang hindi niya napagtanto ay patagong kumikilos si Taegu sa likod niya, pinapanatili siyang abala hanggang sa dumating ang mga gangster. Iminungkahi ni Taegu na pumasok sila sa isang karaoke room. Sinabihan niya ang ating bida na pumili ng kanta at kumanta. Sinabi ni Gyo na wala siyang alam na kanta, pero iginiit ni Taegu na mayroon dapat siyang alam. Nagsimulang kumanta si Gyo ng nag-iisang kanta na alam niya, isang pambatang awitin, pero may kasamang matinding damdamin na halos kaibig-ibig. Hindi makapaniwala si Taegu na ang isang lalaking may edad na ay kumakanta ng pambatang awitin at iniisip kung umaarte lang ba ang ating bida. Paliwanag ni Gyo na iyon lang talaga ang kantang alam niya, itinuro ng kanyang ina bago sila nagkahiwalay noong siya'y 7 taong gulang. Simula noon, hindi na siya namuhay ng normal at wala siyang alam sa pop culture. Nalungkot si Taegu nang marinig ito, napagtantong hindi namuhay ng normal si Gyo at naghihinala na may mas malalim na nangyayari. Naging emosyonal siya at nag-alok ng pera, sinasabing dahil hindi namuhay ng normal ang ating bida, tuturuan niya itong mamuhay tulad ng isang teenager. Sinubukan nila ang iba't ibang laro, nag-drums, nag-video games, at sumayaw pa. Gaya ng inaasahan, palpak ang ating bida sa lahat ng bagay. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis sila sa arcade. Habol ni Taegu ang hininga dahil sa sobrang saya. Inamin niya na ngayon lang siya nakaranas ng ganitong kasaya sa buong buhay niya.
Tinignan niya ang kanyang telepono at nakita ang tawag mula sa kanyang kapatid na si Young Chul, na pagtantong lumipas na ang oras at nakalimutan niya ang ibinigay na gawain sa kanya. Tinitignan niya ang mga litrato sa photo booth kasama si Jeo at si Fritter. Iniisip na isa siyang tanga sa pagkuha ng mga ito kasama ang kalaban, pero may nagbago sa puso niya dahil sa kawalang malay ni Jeo. Pumunta siyang mag-isa sa eskinita, hindi dinala ang ating bida gaya ng ipinangako. Humingi siya ng paumanhin kay Young Chul, sinabing nagkamali siya at hindi talaga isang mutant ang ating bida. Nainis ang mga gangster, sinasabing sinayang lang niya ang oras nila, pero mapilit si Taegu. Sa kaibuturan, alam niyang ang mga ginagawa niya ay hindi lang para sa aso, kundi dahil kay Gyo at sa kanyang pagkatao. Tinanong niya si Gyo kung ang aso lang ang kanyang pamilya at napagtanto niyang. Naawa si Taegu pero naintindihan niya na ang sarili niyang tuta ay buhay niya at gagawin niya ang lahat para dito. Inamin niya na kanina, nang sinubukan ng mga kaibigan na pagtripan si Fritter, halos magalit na rin siya. Hindi lang ito tungkol sa tuta. Ito ay tungkol sa ating bida at sa kanyang relasyon sa kanyang aso. Habang nakatayo roon si Taegu, isang kamao ang lumipad patungo sa kanyang mukha, na nagpatumba sa kanya sa lupa. Bigla, binuhat siya ni Young Chul sa ulo, tinatanong kung nasaan ang mutant. At sa pagkakataong ito, hindi mukhang kapatid ni Taegu si Young Chul. Tinanong ni Young Chul si Taegu kung sa tingin niya ay nagbibiro siya. Pero ang tanging naiisip ni Taegu ay ang mahalagang alaala na kamakailan lang niyang ginawa kasama si Jeo. Patuloy siyang sinisigawan ni Young Chul, sinasabing nagtipon ang lahat doon para humuli ng mutant, at hindi sila alis hanggat wala silang mutant na hawak. Sinabi niya kay Taegu na magsalita na kung gusto niyang iligtas ang kanyang sarili. Mapilit si Taegu, iginigit na isa lang talagang hindi pagkakaunawaan. Paliwanag niya na maghapon niyang kasama ang ating bida, at kung si Jeo ay totoong heart mutant, may mararamdaman siyang kakaiba, pero wala talaga. Ang ating bida ay isang talunan lang na hindi man lang makakuha ng mataas na score sa arcade at hinihingal sa paglalaro ng soccer. Sinubukan ni Taegu ng umiti bilang isang mabuting kilos, inaaming sinayang niya nang hindi sinasadya ang oras ni Young Chul, ngunit hindi natuwa si Young Chul. Pagkatapos ay niyakap ni Young Chul si Taegu, humingi ng paumanhin at tinanong kung nagalit ba ito na sinigawan at sinaktan niya siya. Bago pa makasagot si Taegu, itinuro ni Young Chul na kitang-kita sa mukha nito na nagsisinungaling siya at hinihingi na malaman kung bakit niya binago ang kanyang kwento sa huling sandali. Nagpatuloy si Young Chul, sinasabing hindi tulad ng iniisip ni Taegu ang mutant. Hindi sila mukhang nakakatakot pero hindi sila tulad ng mga tao. Mapanganib sila, kayang gawing isang napakadelikadong lugar ang mundo. Dapat sabihin na lang ni Taegu ang totoo para makaalis na silang lahat. Ikinatwiran pa ni Young Chul na kung nag-aalala si Taegu para sa kanila at maaari silang matalo sa kamay ng isang mutant, hindi siya dapat kumilos ng padalos-dalos. Tumanggi ulit si Taegu na parang isang matigas ang ulong walang hiya. Bago pa siya makapagsalita, sinabi ni Young Chul na $500 ang pabuya sa pagsuko ng mutant sa boss na sa tingin niya ay napakalaking halaga. Paliwanag ni Young Chul na kung isusuko ni Taegu ang mutant, makukuha rin niya ang pabuya. Inihayag niya na nakahanap na siya ng isang broker na humahawak ng mga heart mutant at ito ay gagawin ng walang anumang gusot. Napagtanto ni Taegu na ito ay human trafficking. Kamakailan, tinatarget ng mga kidnapper ang mga heart mutant sa buong bansa, at ayon sa mga chismis, binibili sila ng mga pasilidad ng pananaliksik ng gobyerno para sa pera. Akala niya chismis lang iyon, pero ngayon ay nakikita na niya ito ng sarili niyang mga mata. Hindi niya ito maaaring hayaang mangyari, kaya humingi siya muli ng paumanhin, iginigiit na si Gio ay isang normal na tao lang. Bago pa siya matapos, sinipa siya ni Young Chul na nagpatilapon sa kanya. Sumakit ang kanyang baga sa tama na nagpahirap sa kanyang paghinga. Sinimulan siyang tadyakan ni Young Chul, tinatapakan ang kanyang ulo ng paulit-ulit, dinudurog siya, pinipilit siyang magsalita. Nanigas ang mga binti ni Taegu at dinala siya ng sakit diretsyo sa isang flashback. Noong nakaraan, binubugbog si Taegu ng mga bully na tulad nito hanggang sa may malakas na boses na sumigaw para patigilin sila. Si Young Chul iyon kasama ang kanyang mga kaibigan. Noon, hindi pa sila mga gangster, at pinigilan nilang mamatay sa bugbog si Taegu. Si Taegu, isang maliit na bata, ay masaya na naligtas ngunit nakaramdam ng kahihiyan. Inalo siya ni Young Chul, sinabing magkasama sila sa Yilin, at poprotektahan niya si Taegu mula sa pambubugbog ng mga lalaking ito. Noon, mukhang tapat si Young Chul, medyo astig at hindi gaanong palaaway. Kaya gusto ni Taegu na maging katulad niya. Pero ngayon, ang sarili niyang mentor at mga kaibigan ang paulit-ulit na sumusuntok sa kanya hanggang sa maging gulay siya sa sahig. Patuloy pa ring iginigiit ni Young Chul, sinasabing nagsisinungaling si Taegu sa kanilang harapan. Nagkomento siya na may katapatan si Taegu na medyo astig, ngunit ito ay nasa maling lugar. Dapat ito ay para sa kanya. Nagbabala siya na kung iniisip ni Taegu na ibenta ang mutant sa ibang broker, baka makakuha lang siya ng 200 o 300, pero mapapahamak siya ng direkta. Sinabihan niya ang kanyang mga gangster na magdala ng kadena,
ipinulupot ito sa kanyang kamay, at sinabing ipapakita niya kay Taegu kung paano mamuhay bilang isang gangster. Sa pagkakataong ito, hindi nagpigil si Taegu, sinasabing hindi sila astig kahit kaunti. Halos huminto sa paghinga si Yangchul sa sobrang gulat. Maging si Taegu ay nalilito kung bakit niya sinusulsulan si Yangchul. Naghanda ang galit na si Yangchul na sumuntok habang paulit-ulit na humihingi ng paumanhin si Taegu, iginigiit na nagkamali lang siya ng sinabi. Ngunit nang akmang susuntukin na siya ni Yangchul, isang malakas na kamay ang pumigil sa kanya. Ang ating bida. Sabi niya, kung susuntukin ni Yangchul ang isang tao na may kadenang nakapulupot sa kamay, magdudulot ito ng matinding pinsala. Naguguluhan ang lahat dahil paanong naglakas loob ang kakaibang batang ito na pigilan ang kanilang boss. Maging si Taegu ay natigilan, nagtataka kung paano nalaman ng ating bida kung nasaan sila. Lumuhod si Gyo, sinasabing hinanap niya si Taegu dahil ang tagal nitong dumating. Sinubukan siyang babalaan ni Taegu na tumakbo at inamin na siya ang tumawag sa kanila para bugbugin siya. Sinabi pa sa kanila na ang ating bida ay isang heart mutant. Naguluhan si Gyo at nagtanong kung bakit niya gagawin yon. Sumagot si Taegu na nainis lang siya dahil sinaktan siya ni Gyo na gusto niyang gumanti at humingi siya ng paumanhin. Pero walang pakialam ang ating bida doon. Tinanong ni Gyo kung bakit niya hinahayaang saktan siya ng mga ito gamit ang kadena. Naguluhan ang lahat ng may humampas ng basketball bat kay Gyo na ikinagalit niya. Sa sumunod na segundo, sinimulan siyang paluin ng lahat ng mga siga gamit ang kanilang mga bat habang tumatahol si Fritter at sinusubukang protektahan ni Taegu ang ating bida. Isa sa mga lalaki ang yumuko, nagtatanong kung paano niya sila naistorbo. Pero sa sumunod na segundo, sinipsip ni Gyo ang lahat ng dugo at sinuntok ang siga na nagpatilapon sa kanya. Pinanood ng lahat habang bumabangon si Gyo mula sa pagkawasak at inutusan ni Yongcheol ang lahat ng miyembro ng kanyang gang na sumugod. Walang awa ang ating bida, sinusuntok sila sa mukha, dibdib, binti, at sinyik, tumatanggap pa ng ilang suntok at gumaganti ng 1-0, 0-0-0 beses na mas malakas. Naguguluhan ang lahat, nagtataka kung paano siya naging tao dahil sa paraan ng kanyang pakikipaglaban. Kinuha ni Yongcheol ang sitwasyon sa sarili niyang mga kamay at sumugod para saksakin siya, iniinsulto siya dahil sa pagkakasaksak sa puso. Bumubulong siya habang paulit-ulit na nananaksak, inaasahang mamamatay si Gyo, ngunit sinalo ni Gyo ang punyal sa kanyang kamay upang pigilan siya. Nang makitang nakatayo pa rin ang ating bida, medyo natakot si Yangchul, iniisip kung anong uri ng puso ang maaaring masaksak at manatiling walang pinsala. Alam ng ating bida ang sagot, ngunit sinabing hindi niya kailangang ibunyag ang sikretong iyon. Pagkatapos ay sinaksak niya si Yangchul sa binti, na nagdulot ng matinding sakit. Samantala, tumakas ang lahat ng mga siga, iniisip na hindi sila tatalo sa isang mutant, ngunit hindi handa si Gyo na palampasin ito. Ngayong alam na nilang isa siyang mutant, wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Ginulpi niya silang lahat hanggang sa maging gulay. Nang matapos na siya, si Taegu, na bugbog sarado rin, ay gumapang palapit sa kanya, sinasabing tatawag siya ng ambulansya. Tiniyak sa kanya ni Gyo na ayos lang siya. Naguguluhan si Taegu, iniisip kung paano nasaksak ang ating bida, at muling humingi ng paumanhin. Itinaas niya ang kanyang kamao at paulit-ulit na sinuntok ang sarili, sinusumpa ang sarili sa kanyang pagkakamali, inaamin na handa siyang ibenta ang kanyang kaibigan para lang sa ilang cool points. Inamin niya na dati ay lagi siyang kasama ng mga lalaking iyon, at noon, parang ayos lang ang lahat. Akala niya ganoon ang itsura ng pagiging astig. Pero ngayon napagtanto niya na delikado pala ang mga taong ito, at hindi siya dapat napasama sa kanila. Bigla, inabutan ni Gyo si Taegu ng tela para punasan ang dugo sa ilong niya. Isa pala itong popipipad pero walang pakialam si Taegu at ginamit pa rin ito. Pabulong niyang sinabi na ang isang tulad niya ay hindi man lang karapat-dapat na tawaging kaibigan. Umiti lang ang ating bida, sinabing masaya siyang itinuturing ni Taegu ang sarili nito bilang kaibigan at sapat na yon para sa kanya. Nang marinig ito, muling naantig ni Gyo ang puso ni Taegu at bilang ganti ay niyakap siya nito. Malinaw na para kay Taegu, ang ating bida ang tunay na astig sa lahat ng ito.